Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sycamore, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay servant. Hindi kapangyarihan ang hiniling ng mga alagad. Hindi kayamanan, hindi karangalan. Isa lang ang hiling nila sa Panginoon. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa unang tingin, tila napakaganda ng kahilingan. Ngunit ang sagot ni Jesus ay tila kumakalas sa inaasahan. Kung ang pananampalataya ninyo'y kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat. At ito'y susunod sa inyo. At sa halip na magbigay ng teorya sa pananampalataya, isinunod ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang lingkod. Isang alipin na matapos ang buong araw ng pagtatrabaho ay hindi umaasa ng gantimpala kundi nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod. Kaya't ang ating salitang focus ngayong araw ay servant, lingkod. Sa ebanghelyo natin ngayon, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na isinisigaw o ipinaparamdam. Hindi ito damdamin na kailangang pasiglahin. Ang pananampalataya ay nakaugat sa pagiging tunay na lingkod, tahimik, tapat, at handang maglingkod kahit walang kapalit. Hindi ito faith na pang-show, kundi faith na pang-araw-araw. Faith na nakaluhod, faith na pawisan, faith na kalyo sa kamay at sa puso. Ang lingkod sa talinghaga ay hindi nagtatanong anong kapalit o kailan ako makakatanggap. Bagkus ang sabi niya sa sarili, ako isang hamak na alipin. Tungkulin ko lamang ang gawin ang ipinag-uutos sa akin. Sa panahon ngayon, mahirap tanggapin ang ganitong paninindigan. Sanay tayong tumanggap ng pagkilala. Sanay tayong masabihang, magaling ka, nakaka-inspire ka, thank you ha. Pero kapag nawala ang mga palakpak, kapag hindi tayo napansin, kapag tila walang pumapansin sa ating pagod, natutukso tayong magreklamo, umatras o manlamig. Ngunit sa paalala ni Jesus, ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa kakayahang magpatuloy kahit walang parangal. Ito ang pananampalatayang nag-uugat sa Diyos, hindi sa papuri ng tao. Ito ang pananampalatayang hindi naghihintay ng gantimpala, kundi nagpapakababa sapagkat alam niyang siya ay lingkod lamang, hindi tagapagdikta sa Diyos, kundi kasangkapan ng kanyang kalooban. Sa konteksto ng ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalagang tanungin, ako ba ay lingkod dahil mahal ko ang Diyos? O ako ba ay lingkod dahil inaasahan kong may matatanggap akong kapalit? Sa puso ko ba may lihim na listahan ng mga utang ng Diyos sa akin? Dahil nagdasal ako, naglingkod ako, nagsakripisyo ako? O ako ba ay tunay na nagpapakababa sapagkat alam ko ang lahat ay biyaya lamang? Sa ating mga parokya, sa ating mga komunidad, sa pamilya, sa apostolado, marami tayong makikitang mga lingkod na
tahimik lang. Hindi nakapost sa Facebook, hindi nagpapasikat, pero buong pusong naglilingkod. Sila ang mga tahimik na bayani ng pananampalataya. At minsan sila rin ang nakakalimutang pasalamatan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang bawat pawis at pagod ng isang lingkod ay may bigat na walang katumbas. Minsan, ang pananampalataya ay hindi lumalaki sa dami ng salita, kundi sa lalim ng paglilingkod. Kapag natutunan nating maging lingkod na hindi naghihintay ng kapalit, doon natin mararanasan ang himala ng tunay na pananampalataya. Isang paniniwalang buo, kahit hindi buo ang ating naintindihan, isang paninindigang hindi sumusuko, kahit tila walang bunga. Isang pag-ibig na handang maglingkod, magpatawad, magpakababa at magtiwala. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagbubukas ng puso. Ngunit ito'y lumalalim sa pagiging lingkod. Hindi sapat ang humingi ng pananampalataya. Kailangan itong isabuhay. At ang pinakapayak at pinakamakapangyarihan na paraan ay ang pagiging tapat sa maliit na paglilingkod. Sa araw-araw, sa tahimik, sa walang kapalit. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang bawat tapat na lingkod ay kaisa ng kanyang misyon. Tayo ba ay tunay na lingkod? Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa? Kaya ko bang maglingkod kahit walang pumapansin? Kahit walang kapalit? Kahit hindi ako naintindihan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang guro at lingkod. Turuan mo kaming maging tapat na lingkod, tahimik, mapagpakumbaba at masigasig. Linisin mo ang aming puso sa pagnanasang purihin at gantimpalaan. Sa halip, bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy sa paglilingkod bilang tanda ng pagmamahal sa iyo. Palalimin mo ang aming pananampalataya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.